Ako po si Dr. Benigno Manlapas, ang inyong doktor na nagmamalasakit sa kalusugan ng ating mga senior citizens. Pagod na po ba kayo sa pabalik-balik na paggising sa gabi, pagmamadali papuntang banyo, at pagkatapos ay nahihirapan ng makatulog muli? Hindi po kayo nag-iisa. Ayon sa mga pag-aaral, mahigit 2 sa 3 nakatatanda ang dumaranas nito. At ang problemang ito ay may malaking epekto. Bawat pagpunta sa banyo ay pumuputol sa mahimbing na tulog na nag-iiwan sa inyo ng pakiramdam na pagod, antok, at mas nanganganib na matumba o magkaroon ng problema sa memorya. Kaya naman, kailangan ninyo itong marinig. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang isang simple ngunit mabisang paraan kung paano ang pagkain ng cinnamon sa tamang paraan bago matulog ay makakatulong na i-relax ang inyong katawan, patatagin ang inyong sistema, at hayaan kayong makatulog ng mahimbing sa buong gabi nang walang palagiang paggising. Ngunit bago po tayo magsimula, nais ko sanang malaman kung taga saan po kayo nanonood ngayon at anong oras dyan sa inyo. Mag-iwan lang po ng komento sa ibaba. Binabasa ko po ang lahat. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pindutin po ang subscribe. Kung hindi naman, paki-like na lang po dahil malaking tulong na ito. Manatili po kayong nakatutok dahil ang maliit na pagbabagong ito ay maaaring magpabago sa inyong mga gabi. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga katawan ay tahimik na nagbabago sa mga paraan na hindi natin palaging napapansin. At isa sa mga pagbabagong iyon ay may kinalaman sa isang hormone na tinatawag na vasopressin. Ang hormone na ito ay normal na tumutulong sa ating mga bato o kidneys na pabagalin ang paggawa ng ihi sa gabi, na nagbibigay sa atin ng regalo ng tuloy-tuloy na pagtulog. Ngunit pagkatapos ng edad na 60, natural na bumababa ang antas ng vasopressin at ang mga bato ay nagpapatuloy sa pagsala ng likido sa parehong bilis na ginagawa nito sa araw. Ang resulta ay simple ngunit nakakagambala. Mas maraming ihi ang nagagawa sa mga oras na lubos na kailangan ng katawan ang pahinga, na nag-iiwan sa maraming nakatatanda na parang nakakulong sa isang siklo ng putol-putol na pagtulog at matamlay na umaga. Ang isa pang dahilan ay nasa mismong pantog na nagiging mas sensitibo habang tumatanda, na para bang ang alarma nito ay naging masyadong malakas. Noong mas bata pa, kayang maglaman ng pantog ng mga 360 hanggang 470 mililitro ng ihi bago magpadala ng senyales sa utak. Ngunit pagkatapos ng 60, maaaring dumating ang mga senyales na iyon kahit 150 o 180 mililitro pa lamang ang laman. Ibig sabihin, madalas na nagigising ang mga senyor na may agarang pangangailangan na pumunta sa banyo kahit na malayo pa sa puno ang kanilang pantog. Sa paglipas ng panahon, ang tumaas na pagiging sensitibo na ito ay unti-unting binabawasan ang mahimbing na pahinga na kailangan ng utak at katawan. Ang mga pinipili nating gawin sa gabi ay may mahalagang papel din, at maraming nakatatanda ang nagugulat nang malaman kung gaano kalakas ang epekto ng mga gawin na iyon. Ang isang nakakaginhawang tasa ng tsaa o kape pagkatapos ng hapunan, o isang mangkok ng makatas na prutas tulad ng pakwan o kahel ay maaaring parang hindi nakakasama. Ngunit ang mga inumin at pagkaing ito ay maaaring mag-stimulate sa pantog. Gumaganap ang mga ito bilang banayad na diuretics na naghihikayat sa mga bato na gumawa pa ng mas maraming ihi, at ang kanilang natural na asido ay maaaring makairita sa lining ng pantog. Para sa isang tumatandang katawan na sensitibo na sa maliliit na pagbabago, ang simpleng ritual sa gabi na iyon
ay maaaring sapat na para garantisahin ang 2 o 3 hindi ginustong paggising sa gabi. Isaalang-alang ang kwento ni Mang Ernesto, isang 70 taong gulang na retiradong guro sa Cebu na naniniwalang ang paggising ng 3 beses bawat gabi ay bahagi lang ng pagtanda. Sinubukan niyang bawawasan ang pag-inom ng tubig, ngunit nauwi lamang ito sa pakiramdam na uhaw at pagod sa araw. Sa malayong lugar sa Quezon City, si Aling Remedios, edad 70, ay nahaharap sa parehong problema. Nagigising 2 beses sa isang gabi at pakiramdam ay sobrang pagod para sumali sa kanyang mga panalangin sa umaga. Pareho nilang dala ang tahimik na pagkadismaya na alam ng maraming senior, ang pakiramdam na pinagtaksilan sila ng sarili nilang mga katawan. Ngunit nang ilipat ni Mang Ernesto ang kanyang pag-inom ng tsa sa hapon at itinigil ang pagkain ng prutas, pagkalipas ng 6:00 ng gabi, mabilis na bumuti ang kanyang mga gabi. Ganoon din ang ginawa ni Aling Remedios sa kanyang gatas sa gabi at pinalitan ito ng kaunting budbod ng cinnamon sa maligamgam na tubig ng mas maaga. Sa loob ng 1 linggo, pareho silang nagsimulang matulog ng mas mahaba at ang ginhawa ay kitang-kita sa kanilang mga mukha. Kaya kung pabalik-balik po kayo sa paggising, alamin ninyo ang katotohanan ito. Hindi po ito kahinaan at hindi rin ito tiyak na mangyayari. Ito po ay ang inyong katawan na nagsasalita sa mga bagong paraan, humihingi ng maliliit na pagsasaayos sa oras, pagkain at kamalayan. Sa pamamagitan ng banayad na pagbabago, maaari ninyong bawiin ang kontrol sa inyong mga gabi, matulog ng mas mapayapa at gumising na may lakas at linaw na nararapat pa rin sa inyo. Para sa maraming senior, ang pamamahala sa blood sugar ay nagiging isa sa mga pinakamatagal na alalahanin, lalo na't parehong bumabagal ang katawan at metabolismo sa pagtanda. Ipinakita ng cinnamon ang isang natatanging kakayahan na tumulong na patatagin ang antas ng glucose sa dugo, na siya namang nagbabawas ng labis na pagkauhaw at pag-ihi sa gabi. Kapag tumaas ang blood sugar sa hapon o gabi, mas nagsisikap ang mga bato na ilabas ang sobrang asukal, at ang prosesong ito ay humihila ng mas maraming tubig papunta sa pantog. Sa pamamagitan ng dahan-dahang pagpapanatiling matatag ng antas ng glucose, maaaring mapagaan ng cinnamon ang pasanin na ito sa mga bato at tulungan ang pantog na manatiling kalmado sa magdamag. Ang isang maliit na tasa ng maligamgam na tubig na may kalahating kutsarita ng cinnamon sa hapon ay maaaring mukhang simple, ngunit maaari itong mag-alok ng tunay na ginhawa para sa mga nahihirapan sa hindi mapakaling gabi dahil sa pagbabago ng blood sugar. Bukod sa epekto nito sa glucose, kilala ang cinnamon sa malakas na anti-inflammatory properties nito, na gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapakalma ng urinary system. Habang tayo ay tumatanda, ang mga tissue sa paligid ng pantog at urinary tract ay madalas na nagiging mas sensitibo at malakas ang reaksyon kahit sa maliliit na iritasyon. Maaari itong humantong sa mga pulikat o bigla ang pagnanais, umihi na nakakaabala sa tulog at nagdudulot ng pagkadismaya. Ang cinnamon ay naglalaman ng mga natural na compound na dahan-dahang binabawasan ang pamamaga, pinapakalma ang lining ng pantog at ginagawa itong hindi gaanong reaktibo. Para sa mga senior na nararamdaman na ang kanilang mga gabi ay pinamumunuan ng hindi mahuhulaang pagnanais umihi, ang simpleng pampalasa na ito ay maaaring magsilbing isang tahimik na tagapagtanggol. Isa pang nakatagong benepisyo ng cinnamon ay ang suporta nito sa sirkulasyon.
isang bagay na pinoproblema ng maraming nakatatanda nang hindi man lang namamalayan. Ang mabagal na daloy ng dugo ay maaaring maging sanhi ng pag-ipon ng likido sa mga binti sa araw, na babalik lamang sa daluyan ng dugo sa gabi kapag nakahiga ka na nagtutulak sa mga bato na gumawa ng mas maraming ihi. Sa pamamagitan ng pagpapabuti ng sirkulasyon, tinutulungan ng cinnamon ang katawan na ayusin ang mga pagbabago sa likido ng mas maayos, na nagpapagaan ng presyon sa mga bato pagkatapos ng oras ng pagtulog. Parehong itinuturo ng modernong pananaliksik at tradisyonal na karunungan ang cinnamon bilang higit pa sa isang pampalasa para sa mga dessert o inumin sa Pasko. Kinumpirma ng mga klinikal na pag-aaral ang kakayahan nitong mapabuti ang insulin sensitivity, magpababa ng pamamaga, at suportahan ang kalusugan ng puso. Samantala, matagal nang umaasa ang mga nakatatanda sa India sa cinnamon sa mga kasanayang Ayurvedic. Ginagamit ito upang mapawi ang hindi pagkatunaw ng pagkain, paginhawahin ang discomfort sa pag-ihi, at mapanatili ang balanse sa katawan. Si Lola Flora, isang 71 na taong gulang na lola mula sa Batangas, ay minsang ibinahagi kung paano ang pagdaragdag ng cinnamon sa kanyang oatmeal sa gabi ay nagbawas sa kanyang mga pagpunta sa banyo sa hating gabi mula 3 beses ay naging 1 na lang. Sa kabilang panig ng mundo, sa Davao, si Lolo Jose, edad 75, ay nagsabing ang kanyang tasa ng gatas na may cinnamon tuwing gabi ay nagbigay sa kanya ng unang buong gabing tulog sa loob ng maraming taon. Ang mga kwentong ito ay sumasalamin sa kung ano ang sinusuportahan ngayon ng agham. Ang cinnamon, kapag ginamit ng may pag-iingat, ay maaaring gumawa ng isang malaking pagkakaiba para sa mga senyor na nag-aalala na ang kanilang mga katawan ay hindi na nakikinig. Nag-aalok ang cinnamon ng pag-asa at ginhawa. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng pamilyar na pampalasa na ito ng may pag-iisip sa pang-araw-araw na gawain, maaaring mabawi ng mga nakatatanda ang kontrol sa kanilang mga gabi, bawasan ay ang nakatagong stress ng madalas na pag-ihi, at gumising sa mga umaga na mas magaan at mas nakakapanariwa ang pakiramdam. Ang mensahe ay banayad, ngunit malakas. Kahit sa mga huling taon, ang katawan ay may kakayahan pa ring magpagaling kapag binigyan ng tamang suporta. Pagdating sa paggamit ng cinnamon para sa mas mahusay na pahinga, ang tamang oras ang pinakamahalaga. At maraming nakatatanda ang hindi napapansin ang simpleng katotohanan ito. Ang pinakamainam na oras para sa cinnamon ay sa hapon o maagang gabi, mga alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, para bigyan ang katawan ng oras na iproseso ito ng dahan-dahan. Kung ininom ito ng masyadong malapit sa oras ng pagtulog, mananatiling aktibo ang digestive system at sa halip na kumalma, mas magtatrabaho ang katawan habang sinusubukan ninyong magpahinga. Ang pinakamaasahang paraan upang tamasahin ang cinnamon para sa pagtulog ay sa isang mainit at nakapapawing pagod na tsaa na ginawa gamit lamang ang tamang dami. Inirerekomenda ng mga eksperto na gumamit ng hindi hihigit sa kalahating kutsarita ng cinnamon powder o isang maliit na stick ng cinnamon na pinakuluan sa tubig. Ang halagang ito ay sapat na banayad para sa mga senior, nag-aalok ng mga benepisyo nang hindi nabibigla ang katawan. Upang ihanda ito, pakuluan lamang ang 1 tasa ng tubig, ilagay ang cinnamon at hayaan itong nakababad sa loob ng 10 minuto bago inumin. Ang amoy pa lang nito ay nagdudulot na ng ginhawa, habang ang init
ay tumutulong sa katawan na mag-relax. Maganda ring isama ang cinnamon sa iba pang mga nakakakalmang sangkap. Ang pagdaragag ng isang kutsaritang pulot, pukyutan o honey sa mainit na tsaa ng cinnamon ay hindi lamang nagpapaganda ng lasa, ngunit nagbibigay din ng banayad na suporta para sa lalamunan at panunaw. Mas gusto naman ng ilang senior na ihalo ang cinnamon sa isang maliit na tasa ng maligamgam na gatas. Isang tradisyon na matagal nang pinahahalagahan. Ang natural na protina sa gatas kasama ang pampalasa ay lumilikha ng pakiramdam ng kabusugan at ginhawa na nagbabawas sa mga pagnanasa sa pagkain sa gabi. Ngunit, habang mabisa ang cinnamon, maaari itong magamit ng mali kung hindi gagawin ng may pag-iingat. At dito, maraming tao ang nagkakamali. Isa sa pinakakaraniwang pagkakamali ay ang paggamit ng sobrang daming cinnamon sa pag-aakalang mas mabilis ang resulta. Sa katotohanan, ang mataas na dosis ay maaaring makairita sa tiyan at maging sa atay. Ang isa pang pagkakamali ay ang pag-inom ng tsaa ng cinnamon bago mismo matulog na maaaring panatilihing aktibo ang panunaw. Ang ilan naman ay inihahalo ang cinnamon sa mga inuming may caffeine tulad ng kape o black tea na ganap na kinakansela ang nakakakalmang epekto nito. Ang susi ay moderasyon, tamang oras, at paggalang sa ritmo ng katawan. Ibahagi ko ang kwento ni Aling Sonia, isang 72 taong gulang na lola mula sa Iloilo na maraming taon nang hirap sa putol-putol na tulog. Ugali niyang uminom ng isang malaking tasa ng green tea tuwing 9:00 ng gabi sa paniniwalang ito ay magpapakalma sa kanya. Sa halip, nagigising siya sa hating gabi at muli ng 3:00 ng umaga, pagod at bigo. Sa isang banayad na mungkahi, pinalitan niya ang kanyang late night tea ng isang maliit na tasa ng maligamgam na tubig na may cinnamon tuwing 6:30 ng gabi. Sa loob lamang ng isang linggo, napansin niya na natutulog na siya ng 6 na oras nang walang patid, isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng mahigit 1 dekada. Kaya, mahal kong kaibigan, malinaw ang aral. Ang cinnamon ay maaaring maging iyong kaagapay sa pagbawi ng mahimbing at mapayapang tulog, ngunit kung gagamitin mo lamang ito ng matalino. Habang ang cinnamon ay maaaring maging isang banayad na kaagapay para sa mas mahusay na pagtulog. Mahalagang maunawaan na ang ilang mga pagkain at gawi ay maaaring tahimik na magpawalang bisa sa mga benepisyo nito. Iwasan ang mga prutas na matubig sa gabi. Ang mga prutas tulad ng pakwan, kahel, o ubas ay masustansya sa araw, ngunit pagkalipas ng 7:00 ng gabi, madalas silang lumikha ng hindi kinakailangang presyon sa pantog. Mas mainam na kainin ang mga ito sa hapon. Limitahan ang tsaa, kape at tsokolate. Ang mga ito ay natural na diuretics na nagpapabilis sa paggawa ng ihi. Ang isang tasa ng tsaa o kape pagkatapos ng hapunan ay maaaring maging sanhi ng iyong paggising sa madaling araw. Ang tsokolate ay naglalaman din ng caffeine na nakakagambala sa sistema. Bawasan ang asin sa hapunan. Ang maalat na pagkain ay nagpapataas ng pagkauhaw na nagiging sanhi ng pag-inom ng mas maraming tubig pagkatapos kumain. Ang sobrang likido na ito ay mapupunta sa pantog sa gabi. Ang pagbabawas sa mga delata, maaalat na sabaw, o processed snacks sa hapunan ay makakagawa ng malaking pagkakaiba. Tigilan ang just in case na pag-inom ng tubig bago matulog. Maraming nakatatanda ang umiinom ng 1 buong basong tubig bago matulog sa pag-aakalang ito ay mabuti. Sa kasamaang palad,
Halos ginagarantiya nito ang isang pagpunta sa banyo sa kalagitnaan ng gabi. Mas mabuting uminom ng sapat na tubig sa buong araw, lalo na sa umaga at hapon. Isaalang-alang ang kwento ni Mang Cardo, isang 75 taong gulang na retirado sa Pampanga na matagal nang naniniwala na ang kanyang orange juice tuwing gabi ay mahalaga para sa kanyang kalusugan. Gabi-gabi, umiinom siya ng isang mataas na baso. Ngunit, nagigising siya ng 3 o 4 na beses bawat gabi. Sa payo, pinalitan niya ang kanyang orange juice ng isang mainit na tasa ng cinnamon tea tuwing alas 30 ng gabi. Sa loob lamang ng isang linggo, napansin niyang natutulog na siya ng 6 na oras ng walang patid. Tandaan, maaaring makatulong ang cinnamon na pakalmahin ang pantog at ibalik ang pahinga. Ngunit kung igagalang mo lamang ang mga gawi na nakapalibot dito, habang ang cinnamon ay isang malaking tulong, ang pangmatagalang pagbuti ay madalas na dumarating kapag isinasama ito sa mga simpleng pang-araw-araw na gawi. Maglakad ng 15 na minuto pagkatapos ng hapunan. Ang magaan na paggalaw na ito ay naghihikayat sa dugo na umikot ng pantay-pantay sa mga binti at pinipigilan ang labis na likido na maipon sa ibabang bahagi ng katawan. Itaas ang iyong mga binti. Sa hapon, itaas ang iyong mga binti sa loob ng 20 minuto habang nakaupo. Ang paglalagay ng mga binti sa isang maliit na bangko o unan ay tumutulong sa sirkulasyon at binabawasan ang dami ng likido na bumabalik sa mga bato sa oras ng pagtulog. Matulog na nakatagilid sa kaliwa. Ang posisyon na ito ay nagbabawas ng presyon sa pantog, sumusuporta sa panunaw, at nagpapahintulot sa dugo na malayang dumaloy pabalik sa puso. Ang paglalagay ng unan sa pagitan ng mga tuhod ay makakatulong din. Panatilihing malamig ang iyong silid tulugan. Ang isang malamig at maaliwalas na silid na may magaan na damit na bulak ay tumutulong sa katawan na i-regulate ang temperatura, binabawasan ang pagpapawis at pagkauhaw na maaaring gumising sa iyo. Isipin ang kwento ni Mang Tonyo at Aling Nena, isang retiradong mag-asawa sa Laguna na parehong nahirapan sa pagtulog. Sinimulan nilang maglakad-lakad tuwing gabi, itaas ang kanilang mga binti bago maghapunan at ayusin ang kanilang posisyon sa pagtulog. Pinagaan din nila ang kanilang damit, pinanatiling mas malamig ang kanilang silid at nagdagdag ng 1 tasa ng cinnamon tea ng mas maaga. Sa loob ng ilang linggo, pareho silang natutulog ng 9 hanggang 7 oras ng walang pag-aantala. Ang mga gawin na ito ay maaaring mukhang maliit, ngunit kapag pinagsama-sama sa tuloy-tuloy na paggamit ng cinnamon, lumilikha sila ng isang pundasyon para sa tunay na pagbabago. Maraming mga senior ang madalas na nagtatanong kung ang cinnamon ay ligtas para sa mga taong may diabetes. Ang magandang balita ay ipinapakita ng pananaliksik na ang cinnamon ay maaaring mapabuti ang insulin sensitivity at tumulong na patatagin ang mga antas ng asukal sa dugo. Ngunit hindi nito dapat palitan ang iniresetang gamot. Isipin ito bilang isang maliit na katulong na pinakamahusay na ginagamit sa ilalim ng gabay ng inyong doktor. Isa pang karaniwang alalahanin ay kung kailangan bang inumin ang cinnamon araw-araw. Ang sagot ay nakakapanatag. Hindi ito kinakailangan para sa lahat. Maraming nakatatanda ang nakakapansin ng pagbuti kapag ginagamit nila ito 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Nagtataka rin ang mga senior kung alin ang mas mabuti, powder
o sticks. Ang powder ay madaling gamitin at mahusay sa oatmeal, gatas o tsaa. Ang mga stick naman ay hindi gaanong naproseso. Pareho silang magandang pagpipilian basta't iginagalang ninyo ang tamang dami. Panghuli, tandaan na ang labis na cinnamon ay maaaring magdulot ng mga problema. Ang katamtaman ang susi. Kapag ginamit ng matalino, ang cinnamon ay isang banayad na tool na sumusuporta sa mas mahusay na pahinga at mas kalmadong gabi. Bago po tayo magpaalam ngayon, hayaan ninyong ipaalala ko ang simpleng aral na ating pinagsaluhan. Ang cinnamon, kapag ginamit ng tama at sinamahan ng maliliit na pang-araw-araw na gawi, ay maaaring pakalmahin ang pantog, suportahan ang sirkulasyon, at bigyan kayo ng mas mahimbing na tulog sa gabi. Ang isang mahalagang aral dito ay hindi pa huli ang lahat para gumawa ng maliliit na pagbabago na may malaking epekto sa ating kalusugan. Kayo pa rin po ang may hawak ng kontrol sa inyong kapakanan. Ang mga ideyang ito ay para gabayan at bigyan kayo ng inspirasyon, ngunit hindi nito mapapalitan ang payo ng inyong sariling doktor. Kung mayroon kayong kondisyong medikal o partikular na sintomas, mangyaring makipag-usap sa isang pinagkakatiwalaang healthcare provider na nakakaalam ng inyong personal na kasaysayan. Gusto ko rin pong malaman kung anong mga paksa ang pinaka-interesado kayo para sa mga susunod na video. I-type po ang numero sa mga komento sa ibaba. Pindutin ang isa kung gusto ninyong matuto pa tungkol sa mahihinang buto at kung paano maiiwasan ang mga bali. Pindutin ang 2 kung interesado kayo sa paghina ng memorya at demensya. O pindutin ang 3 kung gusto ninyo ng mga praktikal na paraan upang palakasin ang utak. Ang inyong feedback ay tumutulong na hubugin ang mga pag-uusap na ating pagsasaluhan. At kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe po sa channel. Pindutin ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang mga bagong tip at ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan, kapitbahay o mahal sa buhay na maaaring makinabang din. Sama-sama, makakabuo tayo ng isang komunidad ng suporta at kaalaman, isang banayad na mensahe sa bawat pagkakataon.